Naging mukha ng inspirasyon ng ilang atleta na kalahok sa Palarong Pambansa 2014 sa Santa Cruz, Laguna. Kabilang na riyan ang ilang manlalarong nagwagi sa kabila ng kanilang kapansanan at ang kupunan mula Tacloban City, Leyte na nagsikap sa kabila ng dinanas na trahedya noong manalasa ang Bagyong Yolanda. May news to go si Sherry Antones. Ipinamala sa mga malalaro ng Eastern Visayas Regional Athletic Association ang kanilang kakayanan sa larong volleyball sa high school women's competition sa Palarong Pambansa. Pero hindi pinalad ang kupunan mula sa Tacloban City, Leyte na manalo at umusad sa regional semifinals ng kompetisyon. Hindi naman napigilan ng ibang malalaro na malungkot. Isa na riyan si Quinley na nanghinayang dahil huling laro na niya ito para sa kupunan bago siya graduate. Sayang, hindi namin nakuha. Pero tatanggapin na lang po namin kasi yun po yun. Baka may dahilan yung Panginoon na yun yung binigay sa amin. Hindi biro ang dinaanan ni Quinley na nagsanay para sa Palarong Pambansa sa gitna ng trahedyang dulot ng Bagyong Yolanda. Kaya naman maging ang kanyang mga teammate, maswerte pa rin daw kung tutuusin at nagkaroon pa ng pagkakataon na maging kinatawan ng kanilang lugar sa Palarong Pambansa. Nasakay kami ng tubig pero may nakatulong naman po sa amin na makaakyat po sa bubong. Nagsilbi namang inspirasyon ang ilang atletang may kapansanan na nagwagi sa Palarong Pambansa. Isa na riyan si Carlito de la Cruz ng Rosario, Cavite. Hindi man nakakikita si Carlito, nasungkit niya ang gold medal para sa 100-meter dash run. Nag-second place din siya sa goal ball competition. Siya ay very determined na ipursige yung kanyang skill sa lahat. Kahit putol ang kanyang mga braso, nagwagi naman ng gold medal ang 10 taong gulang na si Jonalyn Hernando ng Magallanes, Cavite sa backstroke swimming competition. Nabuno niya ang 50-meter swim sa loob ng 4 na minuto at 6 na segundo. Sherry Antones, GMA News.